Hihigpitan na ng LTO ang crackdown sa mga peking plaka kasama sa tutugisin ang mga gumagawa at nagbebenta nito. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Isang search lang sa internet, samot-saring peking plaka ang maaaring mabilhan. Kaya simula September 1, hihigpitan na ng LTO ang crackdown, hindi lang sa mga motoristang gumagamit ito, kundi pati sa mga gumagawa at nagbebenta online. Ayon sa LTO, may mga nagbebenta pa ng mga plaka na eksaktong kopya ng opisyal na plaka kasama ang kulay at QR code. Meron pong online na eksaktong-eksakto kung ano yung itsura ng plaka ng ini-issue ng LTO, gagayahin nila, ultimong yung QR code, ilalagay nila, tapos binibenta nila online. So kahit sino pwedeng bumili. Giit ng LTO, bawal ang paggawa at paggamit ng mga replika ng government-issued plate. Kaya simula September 1, nationwide na ang paghihigpit. Kung may authorization pero kopya ng LTO plate ang gamit, kukumpiskahin ang plaka. Pero kung walang authorization, i-impound ang sasakyan. Starting September 1, hulihan po tayo nationwide. Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Naging mainit ang issue kamakailan sa peking plaka matapos mahuling gumagamit ito ang isang supercar na nakarehistrong pag-aari umano ng aktor na si Derek Ramsey. Kusa namang sinurrender ang sasakyan ng aktor at ang negosyanteng nagmamaneho nito habang tuloy ang investigasyon. Kasabay nito, tututukan din ng LTO ang mga online seller kasama ang PNP Cybercrime Group, CIDG at NBI. Hinalang ginagamit ang peking plaka para makaiwas sa no-contact apprehension. Pero paalala ng LTO, hindi lahat ng improvised plate ay illegal basta may valid authorization at malino na nakasaad kung ito ba ay lost plate o improvised plate. Yun hong may mga authorization, kailangan yung i-renew yan. Kailangan latest ang authorization ninyo. Hindi po yung pwedeng mga lumang authorization. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita.